Hindi po yan talagang order na pumatay. Yan po ay isang pananakot, pananakot na para sa mga lahat ng kriminal na itigil na ang kriminal na mga gawain at sumunod na sa batas. Okay? So talagang, again po, babalikan ko kayo dahil ako naman po ay isa na nagsulong doon sa pagsasabatas ng National IHLO kung saan ginawa nating batas sa Pilipinas ang Rome Statute. Tinatanong ko yung mga piskal na aking tinetraining nung bago pa yung IHLO. At sa katunayan, iisa pa lang o dadalawa pa lang ang mga pagkakataon na nagamit ng mga piskal itong National IHLO nito. At nung tinatanong ko kung bakit, dahil marami naman talagang mga krimen na po pwedeng maliti sa Pilipinas sa ilalim ng IHLO, lalong-lalo na dun sa Marawi Siege, bakit nila ginawa yun? Kasi nga po, ang sabi ng mga piskal, bakit namin papahirapan pang sarili namin? Napakahirap pruebahan yung mens rea, yung intent na patayin ng mga sibilyan dahil sila ay sibilyan. Kung po pwede naman namin mapakulong din na panghabang buhay ang pagkakakulong ang murder. Dahil ang murder meron lang talagang elemento na dapat may pinatay at ang intention talaga ay patayin. No? Na po pwede mapruebahan sa pamamagitan ng mga physical ebidensya gaya ng trajectory ng bala na kung paano nabaril, kung pagbabaril man ang naging dahilan ng pagkamatay ng tao. So talaga naman pong mahirap itong pagprueba ng crime against humanity kasi pinaka-importante talaga is hindi lang yung patayan. Napakadali magprueba ng patayan. Yung prueba ng patayan, death certificate, yung dahilan kung bakit namatay at kung sinong pumatay. Pero tingnan niyo po yan, itong kaso ng murder, may bumaril. So kapag murder case lang yan, ang po-prosecute mo, yung taong bumaril, siya ang talagang pumatay at yung pagpatay niya ay merong intensyon ng pagpatay at hindi lang pag-accidental na pagpatay kasi yan yung pagkakaiba ng murder at saka ng homicide. O di naman kaya, merong abuse of strength, yung mga ganyan, yung mga qualifying circumstance. Pero ang pananagutan ay yung pumatay mismo at yung nagsabi mismo sa kanya na pumatay sa pamamagitan ng pamimigay ng buya o pag-uutos. Ngayon, dito sa crime against humanity, bukod pa kasi dito sa elemento ng murder, dadagdagan mo pa yung elemento na pinatay itong taong to dahil siya ay kabahagi na inosenteng civilian na population na alam nung taong pumatay at nung taong di umanong nag-utos na sila ay kabahagi ng inosenteng civilian na populasyon. Paano mo mapapatunayan yan? Well, meron naman mga pagkakataon na talaga may mga naparusahan na sa crime against humanity gaya ng mga Nazis noong pangalawang pandaigdigang digmaan. Siyempre, wala silang pakialam. Talagang tinarget nila ang civilian population, yung mga Hudyo, no? Dahil sila ay mga miyembro ng civilian na populasyon. Pero yan naman po talaga ay mas angkop sa genocide kasi ang genocide ay krimen na talagang pinatay sila dahil siya ay miyembro na isang religious group. No? Hindi naman po yung crime against humanity. Pero yung nangyari sa Rwanda, yung genocide naman, ganyan din, no? Pagpatay ng isang racial group. No? So ang talagang crime against humanity ay nagagamit lamang kapag walang digmaan kasi kung may digmaan, mas madali mag-litis ng war crimes. No? At yung war crimes man, yung targeting civilians, resort to prohibited means and methods of warfare, so mas madali rin pruebahan. Napakahirap po talaga nitong crime against humanity. Kaya napaka-ambisyoso po talaga ng mga prosecutor. Kaya lang, syempre, nandiyan ang mga dilawan, nandiyan mga kalaban ni Tatay Digong na nagsasabi na obvious daw na yung war on drugs dahil 30,000 di umano mga biktima ay systematic attack, widespread attack against civilian population. Pero totoo ba na ginurgur? Totoo bang inutos muna ni Tatay Digong ang paggurgor? Yan ang pag-uusapan natin. Meron ba talagang ebidensya na siya mismo nag-utos niyan? Parang yung kaso ko rin ng qualified human trafficking. In the first place, meron ba akong recruit para maging liable for human trafficking? Wala. Ganyan din kita, Tatay Digong. Paano mo magsasabi na guilty siya of murder as a crime against humanity? Unang-una, meron ba siyang inutusan na pumatay? Pangalawa, ang pag-utos ba niyang pumatay patayin ang sibilyan dahil sila ay sibilyan? Meron ba siyang inutusan na gurgurin ang biktima dahil sila ay kabahagi ng sibilyan ng populasyon? O wala. Sabihin natin merong pag-uutos na hindi naman napapatunayan kasi wala pa talagang kahit sinong testigo na nagsasabi na merong napatay dahil in-order ang pagpatay ni Tatay Digong. Siyempre sasabihin na ng mga dilawan para yan sa
trial on the merits. Pero sa ngayon, sa mga narinig natin, wala naman kasi ang pinakamalakas na ebidensya pinakita nila ay yung video na hindi naman pala pinapanood ni Tatay Digong yung pagpatay. Ang pinalabas kasi ng video na yun, para bagang nag-utos si Tatay Digong na pumatay at eto na nga, pinapanood niya kung paano sinunod yung kanyang pag-utos na pagpatay na hindi naman pala totoo. Na yun naman pala ay tinitignan lang ni Tatay Digong kung paano yung mga bagong mga equipment na binili ng Davao Police kasama yung mga TV monitors. At ngayon nga po, ang pinupuntirya ngayon ni Kaufman, yung katotohanan naman na wala talagang kahit sino na walang ebidensya na nagpapakita na may inutos na patayin kahit sino si Tatay Digong. At pati dun mismo sa manual ng Operation Tokhang ng Tokhang at saka Operation Double Barrel at saka sa mga deklarasyon ni Bato de la Rosa, utos niya sa mga pulis, gawin lamang ang legal. Wala talagang order na nagsasabi pumatay kayo sa illegal na pamamaraan, full stop. Paano mo ngayon sasabihin na yung pagpatay ay dahil tinatarget mo ang mga inosenteng mga sibilyan? Wala namang ebidensya na nagsasabi na in the first place may order ng gumawa ng isang illegal na bagay. Okay? So nag-aantay po tayo uli habang mag-resume ang hukuman. Nag-resume na po yan. Kaya lang meron talaga tayong time lag na 30 minutes. No? So meron pa po tayong 20 minutes of time lag bago bumalik ang hukuman. Pero sometimes po, hindi naman po 20 minutes yan kasi kung wala namang mga bagay-bagay na dapat i-redact, hindi naman i-delay ng ganung katagal ang proceedings. Pero kanina, yun na po, no, meron dalawang pagkakataon na nagkaroon ng reduction o yung pagtago sa publiko yung mga sinasabi ni Kaufman. No? I would be curious kung ano talaga at bakit talagang redact nila. Kasi di ba, parang hindi naman sang-ayon sa transparency na yan na meron tayong tinatago. Siguro, hindi ko alam kung ano yung basihan nila, kung ano yung standard nila para pag-redact. Para rin yung yung tell the people dati na bagamat tinitape yan, merong time delay pag-broadcast para may pagkakataon na alisin yung mga dapat na alisin. Ako, tutol ako doon kasi gusto ko talaga makita in action si Presidente ng taong bayan. No? Pero may mga iba naman po na nagsasabi na mas mabuti na salain kung ano yung makakarating sa taong bayan. So ganyan din po ang nangyayari sa International Criminal Court. Well, pag-usapan po natin ngayon yung revelasyon ng mga sundalo. Now, nagkaroon na po ng response ang ICC. Okay? Ito po ang official response ng ICC. Basahin natin. Ano ba po muna ang paratang ng 18 mga Marines? Itong 18 Marines, ang paratang nila, sila ay dating mga security aide at mga executive assistant ni Zaldico na sila ay nagtrabaho kay Zaldico anywhere from 1 to 9 years na during their course of work, nautusan sila na sunduin sa airport at alagaan ang mga investigador ng ICC at meron 3 pinangalanan. 2 doon ay sakop ng expose ni Maharlika nung mga naunang mga panahon at pinakita pa nga ni Maharlika yung kanilang mga passports dahilan kung bakit siya ay kinummunity standard ng FB dahil sabi ng FB yung mga impormasyon sa isang passport ay sakop ng Data Privacy Act. At sinabi rin nung mga 18 Marines na yan na hindi lang nila sinusundo at hatid ang mga investigador ng ICC na dinadala rin nila itong mga ICC investigators neto sa mga lugar kung saan sila nakipagpulong kay Trililing, kay Zaldico, kay Speaker Romualdez at kay now Ombudsman Boying Rimulya. At sinabi nga nila na ang mga pagpupulong nagaganap doon sa Midas Hotel na pag-aari ni Zaldico, doon sa Citadel Makati, nasa bahay ni Speaker Tambaluslos, dyan sa Forbes Park sa Polo Club, yung 2 clubhouse, yung townhouse sa Polo Club na ginagawang opisina ni Martin Romualdez. At bukod pa yan doon sa kanilang testimonya na nag-deliver sila ng hanggang 805 billion pesos. Na pagdating sa mga ICC, sila hindi lang tagahatid sundo. Pag nakikipagpulong si Trililing at mga taong gobyerno gaya ni Zaldico at ni Tambaluslos sa kanila, kung hindi, dinadala rin nila ang mga investigators para nga
makipagpulong sa mga testigo. Kasama na yung mga testigo nakakulong na sa Muntinlupa, gaya ng mga pumatay kay Kian de Los Angeles. Now, nakapagtataka ako, bakit pati si Kian de Los Angeles sinasama nila sa usapan, gayong yan ay pruweba na mayroong isang illegal na patayan na nalitis ng hukuman at nasentensyahan ng panghabang buhay na pagkakakulong. So sa akin, itong si Kian de Los Angeles ay pruweba na hindi dapat upakto ang ICC dahil sang-ayon nga dun sa principle of complementarity, bukas at gumagana naman ang ating mga hukuman. Pero ang tanong, tama ba yung patakaran ng mga investigators una-una na tumanggap ng serbisyo hindi galing sa gobyerno ng Pilipinas kundi galing sa mga kilalang kalaban ng mga Duterte na siyang nasasakdal at naimbestigahan ng ICC. Alam niyo po, nang binuo ang ICC, talagang alam ng lahat, alam ng mga partido, mga bansa na partido ng ICC na ang paggana ng ICC, lalong-lalo na yung investigasyon at paglilitis ay nakasalalay sa kooperasyon ng Estado. Now, bakit importante na ang kooperasyon ibigay ng Estado, hindi ng mga individual na personalidad? Kasi ang patakaran nga po ng ICC ay para magpatupad ng malawakang katarungan. No? Paano naman magpapatupad ng malawakang katarungan kung ang investigasyon ay bunga ng pagtutulungan sa mga kalaban-labang ng mga iniimbestigahan? So kapag ang investigasyon po ay dahil lamang sa kooperasyon ng mga kalaban ng mga iniimbestigahan, hindi po yan honest to goodness investigation for the purpose of promoting justice. Yan po ay paggamit sa ICC bilang sandatang politikal laban sa mga kalaban ng naiimbestigahan. So ano ba ho ang response ng ICC na ang kanilang investigators accepted, tumanggap po ng tulong sa mga pribadong individual at mga kalaban ni Tatay Digong. Well, ito po, basahin natin kung anong kanilang official na declaration. Nagkaroon po ng official na pahayag ng ICC. Ibig sabihin, alam na po ng ICC yung ganyang parata ng 18 testigo. Ito po ang sagot ng ICC. Ang sagot ng ICC, ang Office of the Prosecutor, ay isang independent and impartial na opisina sa ilalim ng Article 42 ng Rome Statute. Pwede siyang tumanggap ng kahit anong impormasyon sang-ayon sa Article 15 galing sa Estado, sa NGO, sa biktima, sa civil actors at individuals. Pero ang sabi ng ICC, yung pagtatanggap ng impormasyon does not mean ini-endorse nila yung pinanggagalingan ng impormasyon at saka lahat ng impormasyon na natatanggap ay sinasubject nila sa independent verification and evidentiary assessment. So hindi daw sila nagtiwala, hindi sila nag-rely sa mga political actors, pero sila daw po ay gumawa ng sariling evidentiary analysis bago sila naghain ng mga paratang laban kay Tatay Digong. Now, nung sila ay inakusa rin ng ganyang mga gawain sa kaso ng Kenya, sa Cote d'Ivoire, sa Afghanistan, ang naging kasagutan ng ICC ay ang obligasyon ng prosecutor ay imbestigahan ang ebidensya objectively at meron namang oversight o merong kumbaga nagbabantay sa prosecutor sa pamamagitan ng pretrial chambers at saka itong confirmation hearings nga para nga yan malaman kung sapat-sapat ang ebidensya at meron talagang karapatan na ang mga nasasakdal na sagutin ang mga paratang laban sa kanila. Now, ngayon, anong yung actual kasagutan? Titignan ko lang po sa Facebook kung ano yung actual kasagutan nila ng ICC. Nakita ko na po yun Nakita ko na po yung kanina. Gagamitin ko nga yun. Pero marami naman po talaga yan, na makikita natin na yung sagot talaga ng ICC, sandali, tignan natin sa ICC webpage mismo,
opponents of Duterte provided assistance to investigators. Hinahanap ko lang po yung official na statement ng ICC. Sana makita ko nga po yun. Bakit kaya hindi makita ngayon? Kanina nakita ko na yun. Oo. Tignan po natin kung nandito, Tignan natin kung nandito. Ayan. Ang sinasabi lang nila is, yun nga, the ICC daw does not publicly confirm or deny specific investigative sources. Okay? Independyente daw sila, tumatanggap sila ng impormasyon kahit anong source, pero yan ay sinasubject nila to independent verification and evidentiary assessment, no? So pwede silang tumanggap sa mga individual, sa grupo, NGO, government, former officials at insiders. Wala daw pong pagbabawal sa pagtanggap ng impormasyon galing sa mga kalaban ng akusado, sa mga dating ahente ng Estado, sa mga security personnel o military police. Ang issue daw sa kanila ay hindi yung kung saan ang galing impormasyon, kundi ang reliability, ang corroboration, ang lawful acquisition and disclosure to the defense. Pero ang problema po dito, pag ito ay linabas sa pre-trial chamber, kinakailangan addressin ng ICC mismo kung ito bang mga tulong ng mga kalaban ni Tatay Digong ay disclosed, kung yan ay po pwedeng magamit sa challenge for admissibility, kung merong abuse of process, tsaka yung kung patas ba ang pagtatanggap ng ebidensya nito. Okay? Now, wait, tignan natin yung official statement. Ito tignan natin kasi gusto kong basahin yung official statement nila hindi ko lang mahanap ngayon. Kanina nahanap ko na ayan, ito, basahin ko na ito yung official nila. The ICC's Office of the Prosecutor has categorically denied all allegations that its investigators received money, bribes, or financial assistance from private individuals, political figures, or external parties in connection with the investigation of President Duterte's war on drugs. So, pinabubulaan nila, pinasisinungalingan nila na yung mga investigador daw nila ay tumanggap ng suhol at kahit anong pera galing kay Zaldico, kay Martin Romualdez at kay Trillanes. Sinabi nila na ang kanilang mga investigador daw ay pinondohan sa pamamagitan ng budget mismo ng ICC as approved by the Assembly of State Parties. Now, yung mga kanilang mga investigador daw at saka yung mga gastos ng mga investigador ay independyente, transparent at saka-ayon sa patakaran ng ICC. Tapos, kinukolekta raw ng ICC ang lahat ng impormasyon and yan ay ini-evaluate independently and evaluates incriminating and exonerating evidence equally. Hindi ko po alam kung ano yung exonerating evidence. Ang ibig sabihin po ng exonerating evidence, yung mga ebidensya na magpapatunay na wala namang kasalanan si Tatay Digong, no? Tinitignan daw lahat yan. Tapos, yung disclosure of information and evidence in cases before the court is strictly regulated by ICC legal framework and judicial oversight. Yung pag-release ng impormasyon na galing sa kanila, yan daw po ay sakop ng isang framework na sang-ayon po sa ICC. At hindi na po sila nagkomento sa mga paano ang mga gawain ginawa ng kanilang mga investigador, no? Dahil nga po sa confidentiality. Now, ang problema naman ito is bagamat sinasabi nila na independyente nga nilang mga investigasyon, nagkaroon po ng paratang. Ano mga paratang? Well, ang paratang tumanggap kung hindi man ang pera ng serbisyo at mga bagay-bagay ang investigador galing kay Sari Trillanes na ang pera naman ay nanggaling kay Zaldico. So kinakailangan, imbestigahan nila yan. Kasi syempre, makakaapekto kung saan nanggaling yung pera para sa kanilang tirahan, sa sasakyan, shopping money, doon sa pagiging objective na kanilang pagkakalap ng ebidensya. For instance, bakit umabot pa sa puntong ito yung mga paratang na ang war on drugs daw ay systematic na patay ng sibilyan?
wala ba man lang nagbigay doon sa mga investigador ng desisyon ng Korte Suprema kung saan binasura ng Korte Suprema yung reklamo ng mga abogado ng mga biktima ngayon sa ICC na labag daw sa saligang batas at karapatan-tao ang tukhang. Now, sinasabi nila na ang Office of the Prosecutor daw ay patas at impartial sa kanilang investigation. Paano nila masasabi yan? Na-inhibit na nga, na-disqualify na nga si Karim Khan bilang isang prosecutor sa kasong ito dahil lumalabas na maaga pa lang, siya ay tumayo na bilang abogado ng mga biktima. So paano niya sasabihin na bilang isang prosecutor, siya ay naging independyente sa pag-i-evaluate ng mga ebidensya for or against Tatay Digong? Siyempre, naging bias na siya na si Tatay Digong ay may pagkakasala at dapat maparusahan. Samantalang sa sistema kasi ng ICC, dahil ito nga po ay tinatawag natin inquisitorial, yung fiscal na, yung prosecutor na talagang mag-iimbestiga at siya na magdi-decide kung merong paglabag sa batas o hindi. So kinakailangan tignan niya yung ebidensya laban sa akusado at yung ebidensya na pabor sa abogado, sa akusado, at kaya nga po na-disqualify itong si Karim Khan dahil nga itinago niya yung pagiging abogado niya ng mga biktima bago pa man siya maging prosecutor sa ICC. Siyempre, bilang isang prosecutor, dahil siya minsan naging abogado ng mga biktima, pipikit niya mga mata dun sa mga ebidensya na magpapakita na walang pagkakasala si Tatay Digong. Gaya ng mga speeches ni Tatay Digong na sinasabi nga na binabalaan niya mga pulis na dapat tama ang gawain nila, otherwise hindi sila susuportahan ni Tatay Digong. Now, sabi pa ng ICC dito sa paratang ng mga marino, the identity of sources, witnesses, and process of evidence collection are governed. Yung pagkuha daw ng mga ebidensya at saka yung paano tratuhin ng mga testigo at saka yung pagkuha ng ebidensya ay yan po daw ay sakop ng mga rules and regulations ng hukuman. At hindi na raw sila po pwedeng magkomento. Pero kinakailangan addressin nila, tumanggap ba o hindi itong mga taong mga investigador na nakunan pa ng picture ng mga marino habang sila'y naririto. Diba? So yan ang dapat nating malaman. Sa akin, hindi sapat yung sagot ng ICC. It begs more questions kasi parang yung sagot nila ay parang inaamin nila na totoo tumanggap sila ng impormasyon kay Trilling, kay Zaldico, kay Boying Remulla, pero ang tanong, tumanggap ba sila ng impormasyon or ebidensya dito naman sa mga taong nagsasabing walang pagkakasala si Tatay Digong? Certainly ako, pwede nila ako imbestigahan o pwede nila ako pinatawag. Wala namang patawag sa akin. No? Samantalang alam nyo, yung investigasyon ng ICC, alam na namin ni BP Sara yan. In fact, nasa amin na yung kopya ng mga passports nila habang sila labas-pasok sa Pilipinas. Hindi lang kami umaalma. Alam pa namin, ako pa nagsiwalat na nagpunta pa ng Kongreso para sa WAD Committee yung mga investigador na yan. At parang doon sa pagpupulong nila kasama si Abante, napagkasundoan na mag-public hearing na mapaamin si Tatay Digong na siya talaga nag-utos sa mga patayan na yan. Mantakin nyo, yung ba tamang investigasyon na nakikipagsabwatan doon sa mga kalaban ng nasasakdal para magkaroon ng ebidensya na magagamit laban sa akusado? Kung talagang walang pinanigan ng ang prosecutor, papayag ba sila na pupunta pa sila sa Kamara del Representante, kakausapin pa nila yung komite na mag-iimbestiga labang kay Tatay Digong at sila pa nagbigay kung ano kinakailangan nila na manggaling sa sariling bibig ni Tatay Digong? Mabuti na lang kahit anong sabihin ni Tatay Digong, whether not under oath, kinakailangan patunayan pa rin nila na yung patayan na nangyari ay bunga nga ng pananalita ni Tatay Digong. At kapag hindi naman nila napatunayan yun, wala pa rin mahihita ang prosecution. Okay, so sa kabila po ngayon ng mga discussion na lumalabas na hindi napatunayan ng prosecution, yung pinaka-importanting elemento ng crimes against humanity na ginurgura mga biktima dahil sila ay mga inosenteng sibilyan at alam ng Tatay Digong di umano na pinanggalingan ng organ ng gumburgo na sila ay sibilyan, talagang wala po akong nakikita na kahit anong ebidensyang nagsasabi o ebidensya para magpatuloy ang trial. Bukod pa po dyan, dahil
bagamat ang ebidensya lang nila ay pananalita ni Tatay Digong dahil wala pang kahit anong ebidensya na nagpapatunay na kahit isang pagpatay ay dahil doon sa sinabi ni Tatay Digong, wala pa rin po talagang kahit anong ebidensya para magpatuloy ang trial. Alam nyo, kilala nyo ako na suporta ni Tatay Digong bilang dating tagapagsalita. Pero pag ako ay ganitong nagbibigay ng legal opinion bilang kauna-unahang asyano na natanggap as least counsel ng ICC at kapag ako ay nagsasabi ng kasinungalingan dahil ako ay nagsasabi lamang ng mga bagay-bagay na pabor sa aking dating amo, mawawalan ako ng kredibilidad. Pero ako po, tinataya ko na yung kredibilidad ko at yung sa mga sinasabi ko mga evaluation. Ako po ay pata sa evaluation. Alam niyo naman po, hindi ako fan ni Kaufman. Pero pag sinabi ko na tama ang sinasabi ni Kaufman, hindi yan dahil siya ay si Kaufman. Dahil ang sinasabi ni Kaufman ay sang-ayon sa nakasaad ng Rome Statute at sang-ayon sa nakaraad sa rules of evidence na ginagamit sa buong daigdig. Sa totoo lang po, dahil ako nga ay mayroong hindi mabuting relasyon kay Kaufman, dapat ino-okray ko si Kaufman every step of the way. Hindi ko po ginagawa yan dahil sinasabi ko naman, ang sinasabi ang mga lumalabas sa salita ni Kaufman ay sang-ayon sa Rome Statute na nagpapakita na wala talagang pananagutan si Tatay Digong at wala pang ebidensyang narepresenta na to justify yung continuation of trial. So sa tingin ko, naintindihan nyo kung bakit ako naman ay patas sa aking komentaryo. Patas ako sa komentaryo, maski na ako ay naniniwala na inosente si Tatay Digong dahil ang ginagamit kong mga paratang para ma-evaluate kung tama nga ba at magpatuloy sa paglilitis ang kaso ay hindi sarili ko mga opinyon. Dahil kapag sariling opinyon ko yan, tingin ko maraming hindi na makikinig sa akin. Pero ano pong nangyayari? Dito sa aking broadcast po sa annotation ko sa kaso, kinakailangang ipatuloy ko dahil hundreds of millions pong nakikinig sa akin. Kung ako po ay parang asong ulol na sumusunod lang kay Tatay Digong nang walang dahilan, hindi po ako susundan ng hundreds of millions na nakikinig sa atin ngayon. Tingin ko nakikinig sila sa akin ngayon dahil alam nila na miski ako may bias na pabor kay Tatay Digong, hindi ko naman papayagan yung bias na pumasok pagdating sa aking diskurso sa mga legal na punto bilang isang abogado, bilang isang profesor ng international law, bilang naging presidente ng Asian Society of International Law. Nakasalalay po yung kredibilidad ko na hindi ako magiging intellectual prostitute kung ang mga pinagsasabi ko dito ay walang basihan. Bukod pa dun sa alam nyo naman na hindi mabuting sa samahan namin ni Kaufman at kung personal na interest ko lang ang aking itataguyod, okrayin ko si Kaufman. Hindi ko po ginagawa yun dahil ang mga sinasabi naman niya ay mga bagay-bagay na nakasaad sa Rome Statute na mga dahilan kung bakit hindi na dapat magpatuloy ang paglilitis ni Tatay Digong. Pero ang katunayan po, kahit ano pa ang ebidensya, ang international law po, minsan hindi lang yan application of rules, hindi lang yan application of evidence, meron din po yung tinatawag na normative value. Ano ba ang mas mabuti? Ang mundo na narariyan ang ICC o ang mundo na wala riyan ang ICC? Sa tingin ko po, wag dapat dumating sa punto na dapat sagutin niya. Ang importante dahil meron tayong karapatang pantao na kinikilala, over and above normative values, kinakailangan tignan natin na itaguyod natin ang karapatan ng tao over above all else. So tignan natin kung malalabag ang karapatan ng Tatay Digong sa presumption of innocence, yung karapatan niya na marinig ang kanyang kaso, yung karapatan niya sa patas sa paglilitis, yung karapatan niya na yung pamamaraan kung paano nakuha ang kanyang pagkatao na dahilan na nagkakaroon ngayon ng paglilitis ay dapat legal, hindi sa pamamagitan ng kidnapping. At alam nyo, kapag hindi sinabi ng ICC na mali ang kidnapping, ganun din ang mangyayari sa kaso ni Maduro na kinidnap din ng mga Amerikano sa Venezuela. At ngayon, wala nang ligtas na kahit sinong mamamayan. At dahil ang magiging prinsipyo ngayon, kahit sino ka man, kahit wala kang ginawang paglabag sa batas, kung ikaw ay gustong hulihin, miski kidnapping, pwede ka nang makidnap. Kaya ang aking sinasabi dun sa mga nagsasabi sa international law na dapat
bigyan ng mas mahalagang bigat yung mas malawakang interes na itaguyod ang international na katarungan, ang katarungan nagsisimula kung tinataguyod ang karapatang pantao. Hindi po pwede na sasabihin mo na mas mabuti nang nandyan ng ICC dahil yan ay instrumento para magkaroon ng katarungan kung walang mga lokal na hukuman na magbibigay ng hukuman, kung in the first place, yung gawain ng ICC ay dahil sa illegal na pamamaraan. At yan nga po yung pagkikidnap at yung pagpipilit na merong jurisdiction ng hukuman. Gayong sang-ayon mismo sa tratado na bumuo sa hukuman ay wala ng jurisdiction ang hukuman na yan. So tignan po natin kung nagtuloy na ang live coverage kasi kanina miski nagtuloy na sila ng live coverage hindi natin nakita, no? So tignan lang po natin. Sandali lang po, titignan natin yung ICC live streaming. Okay, wala pa po talaga, no? Titignan pa rin po natin kung dito sa isa kung meron ng live streaming, no? Medyo namamalat na ako sa tagal ng aking komentaryo para kung mas mahaba pang sinasabi na mga sinasabi kaysa doon sa mga abogado nagsasalita sa hukuman, no? Yan, tingnan po natin. Okay, wala pa rin po talaga sila. Talagang natagalan sila sa kanilang coffee break. Tingnan nga natin ang mga reaksyon ng ating mga viewers. Solid Duterte pa rin hanggang dulo. Dexter Miliana, Rica Belinosa, mayayari sila dyan. Mapapahiya sila kung mapapalaya. Grabe ang mainstream media tahimik. Si Chef TV 450, Pobreng Pinoy, tapos Brooks Perez, naka-private session na, bias. Ayan, naka-private session na nga sila dahil nga po redacted yung proceedings, no? Jane Aganse, so dapat mga bayaran ang ating mainstream media sa Pinas. Ganda ng paliwanag ni Kaufman. Salamat Attorney Harry Roque, Kalwa Hangaway, Young Frax, may magandang nagawa naman ng Tatay Digong, Edwin Moriles, gusot yung present. Ingat po kayo, lagi watching Singapore. PUM leaders sa mga ungo. Please, paki-full screen naman po ang live. Okay, sige, full screen ko po mamaya. Okay? Full screen ko po mamaya. Tapos sa Solid Duterte pa rin, Brooks Perez, Pipi Kaliwat, ang Sigben, Riz Gestardo, Phil Gamboa, Battleground sa Boto, Haping Tawigo, Tatay Digong, Ace Galatin, ang mga adik noon ay natakot. Rosny Woyet, ang galing mong magpaliwanag po. Salamat po. Evelyn Bernardo, thank you Attorney Harry Roque. Watching from AE, thanks Larubis, thanks Fox. Agatha dyan, okay lang kami. Watching from Saudi Arabia, I support Tatay Digong, Dexter Miliona, Pring Tatay Digong Davao, Sheila Marie Manabat. Please explain po sa citation. Masyadong mabilis. Thank you Spock sa live mo, more power. Sa April, thank you Lord, bring him home alive. So sa inyo pong pananaw, malakas ba arguments niya? Oh, malakas na malakas po. Pareho po kami ng bago pa po kasi magsalita si Kaufman, sinabi ko na kung anong dapat sabihin ni Kaufman at lahat naman po na sinabi ko ay sinasabi niya. We love you Tatay Digong. Paano mo mapipresent po ay affidavit ng 18 Marines? Well, alam niyo po, medyo sablay ang katagunan ng ICC. Dapat ang sinagot ng ICC dyan, imbestigahan namin itong posibleng misconduct, no, ng aming mga investigador dahil ang chief prosecutor nga inimbestigahan dahil siya ay manyakis di umano, no. Edwin Hamora, greetings Attorney Harry Roque. Hello Edwin, nawawalan na ako ng boses sa kaka-annotate dahil mukhang ang daming redacted dito sa hearing neto. Parang kapag pabor ang sinasabi ng abogado ni Tatay Digong, ayaw nilang marinig ng publiko. Kasi napakatagal na itong redacted dito, no? At nauubos na aking boses sa kaka-annotate, no? Sana sumali ka rito. Papadalang kita ng link, Edwin, at sana ay sumapi ka dito, no? Papadalang ko rin si Mother Dragon, no? Yan. Dali una kay Mother Dragon, yan, pinadala ko na yung link kay Mother Dragon. Tapos sa'yo papadala ko rin Edwin, ha?
Teka, titignan ko kung nasa akin ang number mo. Edwin. Naku, wala pala akong number mo. Sa Facebook, papadalang kita ng link, ha, Edwin, para ikaw ay makaakyat dito sa ating discussion, ha? Okay, naku Edwin, wala ka pala rito sa aking... Wala ka pala, hindi pala tayo friends. So, yan. Yan, Edwin Hamora. Yan, ikaw yan. Okay? Yan, join me. Yan, pinadala na kita ng link na yon para ikay makapag-komentaryo rin dahil parang pahaba ng pahaba ang mga ayaw nilang marinig ng taong bayan. So Edwin, Maharlika, please join in. Ayan na, balik na tayo. We are in open session, Madam President. So, Madam President, Your Honours, we're discussing Command Circular number 16 of 2016 and the issuance of PNP Investigative Directive number 12 of 2016, which set out additional policies and guidelines in the conduct of double barrel. This directive instructed investigative units on how to perform their responsibilities in the case of armed confrontation during the implementation of Operation Double Barrel. The document also included an exhortation to monitor human rights violations perpetrated by PNP operating units. The term neutralization itself is, of course, not defined anywhere in any of these documents as meaning to kill, a point the prosecution itself conceded at that moment in time when it was seeking the opening of an investigation. And I refer, Your Honours, to ICC 01 on 21, document number 7. So, the prosecution, throughout its pre-confirmation brief, invites this chamber to find, by inference, that neutralization means murder, and even carves it in stone as its formal statement of the common plan. But we, the defense, can show that the term neutralization can only mean the use of self-defense where officers' lives are endangered. For this, the text of the circular must be read in the context of the governing framework and other PNP directives. It is our submission that across the political, legislative, judicial, and law enforcement contexts, the consistent articulation has always been that neutralization denotes lawful restraint. At the executive and operational level, the Chief of the Philippine National Police, Ronald de la Rosa, Bato, publicly clarified in 2017 that neutralization means arrest. Furthermore, in an official transcript dated 28 October 2024, the former Chief of Police, De La Rosa, testifying before the Committee on Accountability of Public Offices and Investigations, testified that the term neutralization was anchored in the PNP Operational Procedures Manual, where it is specifically and strictly defined. Let us just have a look at what he said.